Chapter 15:11. May isang tao sa tabi na nagsabi, Sebastian, sumuko ka na. Wala nang saysay ang makipaglaban sa isang laban na talo na. Ang boses niya ay puno ng panghihinayang. Ako. Susuko. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga kamay sa likod at tumayo ng matangkad na parang estatwa. Hindi yan nasa bokabularyo ko. Si Howard ay puno ng kaiabangan habang sinipat niya si Sebastian at ngumisi. Wala ka kundi isang mababang 3-star intermediate deity master. Ako, sa kabilang banda, ay isang 6-star intermediate deity master at malapit nang makalusot sa 7-star realm. Anong akala mo, kaya mong makipagkumpetensya sa akin? Karamihan sa mga tao sa paligid ay pumanig kay Howard. Lumalakas ang kanilang usapan hanggang sa tila ang buong lugar ay malapit nang sumabog. Ang isang antas na agwat ay sobrang laki. Wala nang pag-asa si Sebastian. Tama. Magkaiba ang kanilang mga antas ng pagsasanay, ang laban na ito ay magiging hindi patas. Malamang na mabibigo si Sebastian ng husto sa pagkakataong ito. Nakakahiya. Ngunit ilang tinig ang naglakas loob na hamanin ang pinagkaisahan at namutawi sa gitna ng ingay. Ang pagsasanay ay hindi lahat. Natalo na ni Sebastian ang mga kalaban na mas mataas ang antas kaysa sa kanya noon. Sinong magsasabi na hindi niya ito magagawa muli? May isang mabilis na sumagot, bawat henyo ay kayang lumaban sa mas mataas na antas. Si Howard, halimbawa, pumatay ng isang 3-star intermediate deity master kaagad pagkatapos niyang pumasok sa intermediate deity realm. Huwag maliitin ang kanyang lakas. Tama ka. Wala nang hihigit pa sa talento at karanasan ni Howard sa laban. Wala nang pag-asa si Sebastian sa pagkakataong ito. Mananatiling matatag si Sebastian sa paligid niya. Tinanong niya ng malakas, mahalaga ba ang pagkakaiba sa antas? Ang tagumpay sa laban ay hindi lang nakasalalay sa ranggo. Ang kanyang matatag at malakas na boses ay tumagos sa mga bulong-bulungan. Howard ay nagmaktol ng may pagwawalang bahala at sinabi, anong matapang na mga pahayag? Ngayon, ipapakita ko sa iyo na laban sa ganap na kapangyarihan, wala nang halaga ang lahat. Sobra na ang usapan. Kung may lakas ka ng loob, halika na, sabi ni Sebastian nang may pagka-impatient. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuwi. May ilan na nag-isip na masyadong mayabang si Sebastian. Pagkatapos ng lahat, siya ay humaharap sa isang kalaban na 3 antas ang taas sa kanya at patuloy pa ring nagiging matapang. Hindi nila mapigil ang magpailing at bulong, sobrang mayabang si Sebastian. Wala siyang alam sa hangganan niya. Siya na mismo ang naghuhukay ng kanyang libingan. Ang mga disipulo ng Cloud Warden Sacred Ground ay lalo pang nagalit. Sumigaw sila, banal na anak, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng salita sa kanya. Turuan mo ang hanggal na ito ng leksyon at ipakita mo sa kanya ang kapangyarihan ng aming sagradong lupa. Hindi agad kumilos si Howard. Sa halip, sinabi niya, kung gagamitin ko ang aking antas para durugan ka, hindi mo tatanggapin ang pagkatalo, kahit na natalo kita. Kaya, ibababa ko ang aking antas ng pagsasanay para umabot sa iyo. Ang pahayag na ito ay nagdulot sa ilan na isipin na si Howard ay pabaya. Gayunpaman, ang mga disipulo ng Cloud Warden Sacred Ground ay kumpiyansa at matibay na naniniwala na siya ay walang kapantay, kahit nasa parehong antas ni Sebastian. Tinukso ni Sebastian, huwag mo nang pigilan ang iyong cultivation base. Ayokong umiyak katulad ng isang sanggol kapag natalo kita. Napaka-embarrassing noon. Naging madilim ang ekspresyon ni Howard sa pang-aasar ni Sebastian, parang katahimikan bago ang bagyo. Hamampis siya at sinabi, huwag masyadong magyabang. Malapit mo nang makita kung ano ang kaya ko. Habang siya'y nagsasalita, ang espiritual na enerhiya ay umiikot sa paligid niya na parang nagngangalit na hangin. Kahit na pinigilan ang kanyang antas ng pagsasanay, ang lakas ng kanyang presensya ay nagpadala pa rin ng lamig sa hangin. Si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Howard, parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Pinaikot ni Howard ang kanyang daliri ng mapang-akit at nagbigay ng mapanlait na ngiti. Labanan mo ako. Ipakita mo kung anong kaya mo.
Sumagot si Sebastian ng isang mahina at may halong pang-aasar na ngiti. Mas mayabang pa si Howard kaysa sa inaasahan niya. Lurnakad siya patungo kay Howard ng may matatag at sinadyang mga hakbang. Bawat galaw ay may hindi matitinag na kumpiyansa na parang ang ritmo ng kanyang mga hakbang ay umaayon sa tensyon sa hangin. Tumigil si Sebastian ng 3 talampakan mula sa kanya. Bigla, ang mga labi ni Howard ay umikot sa isang masamang ngiti, at naglunsad siya ng isang malakas na suntok patungo kay Sebastian. Chapter 15:12. Ang nakabibinging tunog ng kamao ni Howard na pumutok sa hangin ay parang kulog. Ang kanyang suntok patungo kay Sebastian ay kasing bilis ng kidlat, ang hangin ay humiyaw sa likuran nito na parang ang espasyo ay napapunit. Agad na tumugon si Sebastian at mabilis na lumipat sa kaliwa. Ang matinding suntok ni Howard ay hindi tumama, at ang hangin mula sa pagswing ay humagupit sa hangin na may matalim na hiss. Saan man tumama ang kamao ni Howard, ang paligid nito ay yumuko, at ang mga alon ay kumalat na parang isang batong itinapon sa tubig. Ang puwersa sa likod nito ay tila sapat upang yumanig ang mismong lupa. Bagaman ang suntok ay tila ordinaryo, sino man na naruroon isang martial artist ay makikita na si Howard ay may nakatagong napakalaking enerhiya sa kanyang suntok, na handang sumabog sa pagdapo. Ang teknik na ito, bagaman simple sa konsepto, ay isang henyo na pumihil sa pag-aaksaya ng enerhiya habang pinapayagan ang biglaang, sumasabog na pagpapalabas sa sandaling pagtama. Ang lakas ay talagang kahanga-hanga. Bagaman ang prinsipyo ay tuwid, kakaunti lamang ang makakakontrol ng ganitong teknik na may parehong husay. Inisnab ni Howard ang unang suntok at muling sumuntok kay Sebastian. Ang kanyang kamao ay gumalaw na parang bagyo, walang tigil at mabilis. Ngunit si Sebastian ay kumilos na parang hangin at madaling nakaiwas sa atake. Ang suntok ay nagpadala ng mga shockwave sa espasyo, pinapahaba ito na parang nasa bingit ng pagbagsak. Kahit siya ay hindi nakaiwas sa pakiramdam ng lamig at napagtanto na tiyak na may dahilan si Howard para maging mayabang. Ang tila ordinaryong suntok ay nagtatago ng isang nakakatakot na kapangyarihan na mahirap hadlangan kahit ng mga may parehong antas ng pagsasanay. Umaasa si Howard na ma-overwhelm si Sebastian sa isang nakasisindak na salpukan ng mga suntok. Pero pagkatapos maghagis ng 12 ng mga suntok, hindi man lang niya nahawakan ang laylayan ng damit ni Sebastian. Agad na dumilim at nabalot ng pagkabigo ang kanyang mukha. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Tumalon-talon ka lang parang isang siraulong unggoy. Sigaw ni Howard. Ang boses niya ay parang kulog. Kung iyon ang iyong nais. Pagkasabi ni Sebastian nito, agad siyang kumilos. Isang segundo, nakatayo siyang parang isang napakataas na bundok, at sa susunod, siya'y naging isang bilis na hindi matukoy. Ang kanyang suntok ay lumabas ng may ganitong lakas na ang hangin ay nanginginig, at ang enerhiyang nagmumula rito ay sapat upang pumutok ang mundo. Umalis ka! Sigaw ni Sebastian habang naglunsad ng isang malakas na sipa na tila nagdedeklara, walang sino man ang makakapigil sa akin. Lahat ng mata ay malapad sa hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na nagharap ng direkta sina Sebastian at Howard, at malinaw na sa sandaling iyon ay matutukoy ang mananalo. Sa ilalim ng matinding titig ng madla, nagbanggaan ang isang paa at isang kamao na may napakalakas na puwersa. Sa isang malutong na tunog, si Sebastian ay naitulak pabalik ng ilang yarda habang si Howard ay naitapon sa ere na parang isang kanyan dahil sa lakas ng epekto. Lahat ay napahinto sa gulat. Habang pinaghihinalaan nila na ang pinigilang antas ng pagsasanay ni Howard ay maaaring hindi umabot sa antas ni Sebastian, hindi nila inaasahan na napakalawak ng agwat. Isang sipa lamang ni Sebastian ang nagpadapa kay Howard, na nagpatunay na hindi sila magkapantay. Bagaman pinigilan ni Howard ang kanyang pagsasanay sa 3 bituin intermediate deity realm, nilimitahan lamang niya ang kanyang paglabas ng espiritual na enerhiya. Ang kanyang karanasan sa labanan at mga reflex ay nananatiling matalas. Sa katunayan, mas malakas siya ngayon kaysa noong siya ay nasa 3 bituin intermediate deity realm. Walang inaasahan ang ganitong pangyayari. Ang mukha ni Howard ay puno ng kawalang paniniwala, at hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Sebastian.
Tumingin si Sebastian kay Howard, na naitapon. Siyang ngumisi at nagtanong, ito ba ang tinatawag mong lakas? Nakakahiya. Dahil sa pang-aasar, sumigaw si Howard, huwag kang magyabang, bata. Sa mga salitang iyon, itinigil niya ang pagpipigil sa kanyang antas ng pagsasanay. Isang nakakatakot na aura ang sumabog sa paligid niya na parang alon ng dagat. Ang kanyang pinigilang lakas, na nasa 3-star intermediate deity realm, ay biglang umabot sa 6 na star na antas, at ang nakapanghihilakbot na puwersa nito ay pumuno sa hangin. Ang atmosfera ay tila nagyelo sa bigat ng kanyang kapangyarihan, at lahat ng nasa paligid nila ay nahirapang huminga. Ang mga mata ni Howard ay nag-aapoy sa galit habang tinatitigan niya si Sebastian. Nilagok niya ito sa pamamagitan ng nakatikom na mga ngipin, dito nagtatapos ang buhay mo, Sebastian. Chapter 15-13. Nanatiling hindi natitinag si Sebastian na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba ay sapat na ang pagpapalakas ng iyong cultivation base para talunin ako? Ang tanga mo. Magpakasasa sa impyerno sigaw ni Howard, at ang kanyang tinig ay umuugong na parang kulog habang pinakawalan niya ang isang suntok na may lakas na kayang yumanig sa lupa na tuwirang tinamaan si Sebastian. Ang mga manunood sa ibaba ay tumugon ng may halo-halong damdamin. Mahigpit na hinawakan nila na ang gilid ng kanyang manggas, at ang kanyang mga kilay ay nagkakulot sa matinding pag-aalala. Bamulong siya, Sebastian, mag-ingat ka. Kinagat ni Feilin ang kanyang labi habang ang kanyang mga kamay ay naging kamao. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang mabilis ang takbo ng kanyang mga isip. Sebastian, huwag kang masasaktan. Ang malalaking mata ni Harvey ay puno ng tensyon habang sumigaw siya. Sebastian, kaya mo yan. Hinarap ni Sebastian ang papasok na atake na may hitsura ng labis na paghamak. Sa isang pagmamaktol, ang kanyang anyo ay lumabo at iwasan ang nakamamatay na atake ni Howard. Pagkatapos niyang makabawi, nagpakawala si Sebastian ng isang pang-aaliping tawa. Yan na ba ang kaya mong gawin? At may lakas ng loob ka pang sabihing kukunin mo ang buhay ko. Uminit ang ulo ni Howard nang hindi tumama ang kanyang atake. Pagkatapos, siya ay naglunsad ng isang masugid na pag-atake. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa gitna ng tao. Ang bilis ni Sebastian na umiwas doon. Mukhang mas malakas siya kaysa sa inaakala natin. Sana manalo si Sebastian. Ang yabang ni Howard. Iniiwasan ni Sebastian ang bawat atake ni Howard na may mapanuksong ngiti na para bang naglalaro siya kay Howard. Nang makita niyang paulit-ulit na pumapalya ang kanyang mga atake, umabot sa rurok ang galit ni Howard. Ang kanyang mga mata ay namula, at ang mga ugat ay namaga sa kanyang noo habang sumigaw siya, Sebastian, sinasabi ko sa iyo, pupunitin kita ngayon. Sa mga salitang iyon, ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab ng mabangis habang siya ay tumakbo patungo kay Sebastian na nakataas ang kamao upang sumugod. Pero hindi kumurap si Sebastian. Sa halip, humakbang siya pasulong upang harapin ang atake ng direkta, at ang dalawa ay nakipaglaban ng matindi sa pamamagitan ng kamay. Ang mga suntok ni Howard ay mabilis at brutal, parang isang malupit na bagyo na bumabagsak kay Sebastian. Ngunit ang mga galaw ni Sebastian ay maayos at tumpak. Mabilis niyang iniiwasan ang mga atake ni Howard habang hinahanap ang tamang pagkakataon para makabawi. Ang kanyang mga kamao ay pinagsama ang lakas at kahusayan, may mga aktibo at pasibong kapangyarihan na dumadaloy sa bawat galaw. Bawat salpukan ng kanilang mga kamao ay nagpadala ng mga alon ng puwersa sa hangin. Bagaman ang mga atake ni Howard ay mabangis, ang kahusayan ni Sebastian sa aktibo at pasibong kapangyarihan ay nagbigay daan sa kanya upang hadlangan ang pagsalakay at makabawi ng may pantay na lakas. Habang patuloy ang laban, nagsimulang magpahina si Howard. Ang kanyang paghinga ay naging magaspang, at ang kawalang paniwala ay kumikislap sa kanyang mukha. Buisit! Sigaw ni Howard. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang storage space ring at kinuha ang isang mahiwagang artepakto na kahawig ng Arbiter's Quill. Ang sandata ay nagliyab ng nakakasilaw na liwanag, at ang espiritual na enerhiya nito ay naglalabas ng nakakatakot na lakas. Hawak na mahigpit ang artifact,
muling sumulong siya upang maglunsad ng isa pang atake. Ang liwanag mula sa artifact ay sumiklab at nagbago sa isang matalim na sinag na tuwirang nakatutok kay Sebastian. Nagtitigan si Sebastian bilang tugon. Mabilis siyang bumuo ng isang serye ng mga sil ng kamay, at isang kalasag ng aktibo at pasibong kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang sinag ay tumama sa kalasag, at lumikha ito ng malakas na tunog habang ang nakapaligid na hangin ay lumiko mula sa epekto. Ang mga manunood sa ibaba ay nagulat. Pinagdakot nila na ang kanyang bibig sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang laban na ito ay sobrang tindi. Sebastian, kailangan mong mag-ingat. Ang malalaking mata ni Feilin ay sumasalamin sa kanyang takot. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis habang iniisip niya, Sebastian, sana walang mangyaring masama sa'yo. Pati si Harvey ay nagulat. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghanga at pag-aawa. Ang galing ni Sebastian pero hindi biro ang mahiwagang artifact ni Howard. Ang ibang mga manunood ay pareho ring namangha sa nakabibighaning laban. Isa sa kanila ang nagsabi sa nanginginig na boses, ang ganitong klase ng matinding laban ay bihira. Ang mahiwagang artefakto ni Howard ay isang mataas na antas na espiritual na artefakto. Nakakatakot ang kapangyarihan nito. Nag-aalala ako kung makakayanan ito ni Sebastian. Chapter 15-14. Hinarap ni Sebastian si Howard, na may hawak na isang mahiwagang artifact nang walang bakas ng takot. Sa halip, lalo siyang naging matatag sa bawat palitan. Siya'y kumilos ng maayos at walang kahirap-hirap na lumusot sa walang tigil na pag-atake ni Howard na parang naglalakad lamang sa isang hardin. Mahigpit na hinawakan ni Howard ang nagniningning na mahiwagang artifact at walang humpay na naglunsad ng mga walang tigil na atake. Bawat kisap ng liwanag ng artefakto ay may dalang nakakatakot na kapangyarihan, ngunit palaging isang hakbang na nauuna si Sebastian. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, nagawa niyang iwasan ito sa hindi pangkaraniwang bilis o hadlangan ang mga atake gamit ang kanyang nakahihigit na liksi. Sa tingin na kasing talas ng lawin, nakita ni Sebastian ang isang maliit na puwang sa depensa ni Howard. Nilapitan niya ito ng napakabilis at naglabas ng isang malakas na suntok sa isang kisap mata. Ang palo ay tumama sa palso ni Howard na parang malakas na hangin, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Namanhid ang kanyang palso, at muntik ng slip ang mahiwagang artifact mula sa kanyang pagkakahawak. Akala mo ba masasaktan mo ako sa simpleng artifact na yan? Sigaw ni Sebastian ng may paghamak. Si Howard ay nagngangalit sa galit, at ang kanyang mukha ay nagbago sa puot. Ipinuhos niya ang lahat ng mayroon siya sa muling pagpapagana ng mahiwagang artefakto. Ang liwanag mula sa artifact ay sumiklab ng maliwanag, at nagpadala siya ng mga sinag ng nakakasilaw na liwanag patungo kay Sebastian na parang mga talim na matatalas. Ngunit nanatiling kalmado si Sebastian. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos at agad na nagtipon ng mga puwersa ng aktibo at pasibong kapangyarihan sa kanyang mga palad, na hindi nagtagal ay naging isang napakalaking vortex. Ang vortex ay may walang kapantay na puwersa habang hinihigop nito ang mga papasok na sinag ng liwanag. Wasakin mo ito. Sigaw ni Sebastian habang itinulak ang kanyang mga kamay pasulong ng may napakalakas na puwersa. Ang kapangyarihang kanyang nasipsip ay nagbago ng direksyon at bumalik kay Howard ng may nakakatakot na bilis. Howard, naabutan ng hindi inaasahan, ay tinamaan ng sarili niyang atake. Natisod siya paatras habang pinipilit niyang makabalik sa tamang posisyon. Kinuha ni Sebastian ang pagkakataon at agad na nilapitan ang distansya. Ang kanyang mga suntok at sipa ay dumating ng mas mabilis pa sa kidlat at walang humpay tulad ng bagyo. Wala nang magawa si Howard kundi ipagtanggol ang sarili, ngunit walang silbi masyadong malakas ang mga palo ni Sebastian. Dama po ang dugo mula sa maraming sugat sa kanyang katawan habang napunit-punit ang kanyang mga damit. Paano ito posible? Wala kang armas, pero ganito ka pa rin kalakas. Ang mukha ni Howard ay puno ng kawalang paniniwala, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang pag-asa at pagkabigo. Sebastian ay ngumisi ng may pang-aasar. Akala mo ba tanging ang iyong mahiwagang artifact lang ang nagpapalakas sa'yo? Umaasa ako sa sarili kong lakas. Lahat sa ibaba ay napatingin sa gulat.
Sandaling napatigil sila sa katahimikan bago sumabog ang mga sigaw ng paghanga. Kumislap ang mga mata ni Lana sa kasiyahan habang sumigaw siya, "Ang galing ni Sebastian. Siguradong mananalo siya." Ang mga nakakuyom na kamao ni Feilin ay unti-unting lumuwag, at siya ay bumulong, "Hindi niya tayo bibiguin." Tumalon si Harvey at nagwagayway ng kanyang mga braso nang may kasabikan. Si Sebastian ay hindi matatalo. Ang iba pang nanonood ng laban ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili na magkomento sa kahangahangang pagliko ng mga pangyayari. Ang lakas ni Sebastian ay hindi kapani-paniwala. Tinatanggal niya si Howard gamit lamang ang kanyang mga kamay, at hindi man lang makapagpigil si mukhang tapos na ang laban na ito. Hindi pa handang sumuko si Howard. Ang kanyang mga mata ay pula sa galit na parang kabangisan ng isang ligaw na hayop. Sumigaw siya, "Tapos na ito, Sebastian." Ibuhos niya ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mahiwagang artifact. Ang liwanag ng artifact ay sumiklab ng mabangis. Isang marahas na puwersa ang sumiklab mula rito, at ito ay sapat na makapangyarihan upang punatin ang espasyo. Ngunit, si Sebastian ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag habang siya'y humaharap sa nakakatakot na puwersa. Sa isang iglap bago maabot siya ng nakamamatay na atake ng artifact, lumihis si Sebastian na may kaunting espasyo lamang. Pagkatapos ay sumuntok siya patungo sa dibdib ni Howard. Humagulgol si Howard ng malaking bangkos ng dugo, at ang kanyang katawan ay parang matutambang ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa matinding pagsuwi habang sinubukan niyang ipunan ang kanyang huling patak ng lakas. Hindi nabibigyan ni Sebastian ng ibang pagkakataon si Howard. Hinawakan niya ang binti ni Howard, inihagis siya na parang basahan, at pinatumba ng malakas sa lupa. Ang epekto ay nagpadala ng malaking shockwave sa lupa at lumikha ng isang malalim na bunganga. Ang alikabok at mga labi ay pumuno sa hangin at humarang sa liwanag. Nakahiga si Howard nang walang kagalaw-galaw sa ilalim ng hukay. Naubos na ang kanyang lakas, at hindi na siya makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi napigilan ni Lana na sumigaw at sabihin, "Sebastian, ang galing mo." Ngumiti si Feilin at huminga ng maluwag. Sa wakas, nagawa na ni Sebastian. Si Harvey, labis na nasa sabik, tumalon ng masaya at sumigaw, "Hindi matatalo si Sebastian." Wala siyang puwang para lumaban pabalik. Ang mga manunood ay namangha sa napakalakas na lakas ni Sebastian. Ang galing ni Sebastian. Wala nang laban si Howard. Malinaw ang lakas sa pagitan nila. Wala talagang pag-asa si Howard. Si Sebastian ay nakatayo ng mayabang sa gilid ng hukay at tumingin pababa kay Howard. Sabi niya ng malamig, "Marami ka nang nagawang kasalanan para dalhin ito sa sarili mo. Ito ang presyo na babayaran mo." Sa mga salitang iyon, inilipat niya ang kanyang atensyon sa iba pa mula sa Cloudwarden Sacred Ground. Si Howard, na nakahiga ng walang kagalaw-galaw sa hukay, ay biglang nabuhay, at ang kanyang itsura ay nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay namumula, at halos lumabas na mula sa kanilang mga butas. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namumula na parang mga baluktot na uod, at isang masama, mabangis na aura ang pumapaligid sa kanya. Nalaman na habang hindi nakatingin si Sebastian, lihim na ininom ni Howard ang isang ipinagbabawal na pil na pansamantalang nagpaangat sa kanyang cultivation base. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay tumaas sa sandaling iyon, at ang napakalaking kapangyarihan ay halos bumuhos sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagsimulang dumyugo, at siya ay mukhang isang demonyo na umaakyat mula sa impyerno. "Magpakamatay ka!" Sumigaw si Howard nang may matinding sigaw. Ang tunog ay matalim na parang pwede itong pumutok ng tympanic membrane habang siya'y sumugod kay Sebastian. Lahat sa ibaba ay napahinto sa kanilang paghinga sa nakita. Pamatla ang mukha ni Lana, at sumigaw siya ng may pangangailangan, "Sebastian, mag-ingat ka." Tumalon ang puso ni Feilin sa kanyang lalamunan habang tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. "Sebastian, mag-ingat ka." Nagmura si Harvey ng galit, napakababa ni Howard sa paggamit ng mga ganitong maruruming taktika.
Dahil si Howard ay nasa bingit ng kamatayan ilang sandali na ang nakalipas, wala nang dahilan si Sebastian para asahan ang isang pag-atake ngayon. Kabanata 15:15. Nang si Howard ay malapit nang sumugod kay Sebastian, isang marikit na figure ang dumaan sa kanya na parang kidlat. Si Selena Patman iyon. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, isang napakalakas na puwersa ang sumulong, pinapadapo si Howard sa hangin. Habang siya ay itinapon pabalik, siya ay desperadong umatake. Isang madilim na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang kamay at tumama sa kanya ng buong lakas. Umungol siya, at ang kanyang katawan ay nahulog pabalik na parang saranggolang naputulan ng tali. Sebastian ay agad na tumugon at tumalon sa hangin upang mahuli siya. Tumingin siya kay Selena, na malubhang nasugatan sa kanyang mga bisig, at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Dahan-dahan niyang inilapag si Selena at tinignan ng masama si Howard. Ikaw, kasuklam-suklam na salarin, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Sigaw ni Sebastian at nagpadala ng isang makapangyarihang suntok sa hangin. Isang napakalakas na puwersa ang sumabog, at si Howard ay pinulbos bago pa man siya makasigaw. Lahat ng tao sa paligid ay nagulat sa walang awang aksyon ni Sebastian. Pagkatapos ng lahat, si Howard ay ang banal na anak ng Cloud Warden, at ang pagpatay sa kanya ng walang pag-aalinlangan ay labis na matapang. Pero hindi alintana ni Sebastian ang kanilang mga iniisip. Lumuhad siya sa tabi ni Selena, kumuha ng isang tableta, at pinakain ito sa kanya. Pagkatapos, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang likod upang ikalat ang kanyang enerhiya upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Bitawan mo siya. Isang malamig at nakakatakot na tinig ang umuukit habang isang lalaking nagmamadali patungo sa kanila na may matinding determinasyon. May isang tao na nakilala ang lalaki at sumigaw, si Kendrick Ledger, ang banal na anak ng Nebulosa. Mayroon talagang kakaibang kaakit-akit ang Nebulosa Sacred Ground. Pangunahing nag-recruit ito ng mga babaeng disipulo, bagaman paminsan-minsan, may mga natatanging talentadong lalaking disipulo na tinatanggap. Ang Nebulosa Sacred Ground ay kilala sa dami ng magagandang babae at upang tawagin itong paraiso para sa mga lalaki. Gayunpaman, ang banal na Panginoon ng Nebulosa banal na lupa ay palaging pinapalitan ng isang banal na dalaga. Sa kabaligtaran, ang banal na anak, katulad ng banal na dalaga ng ibang banal na lupa, ay inaasahang pakakasalan siya sa hinaharap. Si Kendrick ay isa rin sa mga nangungunang 20 sa pagsubok. Nakita niyang si Sebastian ay may isang kamay na nakahawak sa balikat ni Selena at ang isa ay nakadikit sa kanyang likod, na nagpasiklab ng galit sa kanya. Tumingin si Sebastian sa kanya at malamig na sinabi, pinapagaling ko siya. Huwag makialam. Siyang fiancé ko. Kung may magpapagaling sa kanya, ako yon. Lumayo ka. Sigaw ni Kendrick. Isinara ni Sebastian ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Umabot sa rurok ang galit ni Kendrick. Nakapangilad ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mukha'y nagdilim. Gayunpaman, nag-ingat siya sa lakas ni Sebastian at wala siyang magawa kundi tumayo lang, kaya't kinagat niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-daw ang inalis ni Sebastian ang kanyang kamay. Ang mukha ni Selena ay nagsimulang magbalik ng kulay. Nakita ito ni Kendrick at agad siyang lumapit at sinuportahan si Selena. Tinanong niya ng may pag-aalala, Selena, kamusta ka? Bahagyang binuksan niya ang kanyang mga mata at mahina niyang sinabi, mas mabuti na ako. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, sabi ni Sebastian. Kung hindi ka nakialam, nandoon na ako. Utang ko sa'yo to. Siyempre, kahit na hindi nakialam si Selena, hindi pa rin makakasakit sa kanya si Howard.